Pero dito tayo sa iba pang usapin, attorney. Balikan lang natin, umpisahan mo na rin ito. Ang sinasabi po ng DOJ ngayon, para lubos nilang maimbestigahan, para dito sa PI. Hindi na ito People's Initiative daw eh. Sabi ni Senador Bato, PI pa rin. Pero Politicians Initiative. Hindi People's Initiative. Oo. Pero May ibang ibig sabihin ko lang PI. ay, iba rin yun ha. Sabi ng DOJ attorney, PI nyo! kailangan daw ng letter of evidence para dito sa investigasyon sa controversial nga na signature buying. Ayon dito kay Justice Spokesperson, ASEC Miko Clavano, na maaring premature pa kung magsasagawa na agad sila ng investigasyon, gayong wala pang formal na humihiling at wala pa silang natatanggap na anumang ebidensya. Dagdag pa ng DOJ, maging ang mga lokal na pamalaan na may nalalaman at may ebidensya sa sinasabing bilihan ng pirma ay maaaring lumapit sa kanila at formal na humiling ng investigasyon. Attorney, ano masasabi mo ko dito? Alam mo, partner, yan ang kahinaan ng ating criminal justice system. At yan yung aking pinaglalaban sa mulat-mula na dapat palitan na natin ang sistema natin ngayon kasi adversarial. Nag-aantay ang mga investigador, ang mga piskal ng ebidensya. Samantalang sa ibang mga parte ng daigdig, gaya ng Espanya, Europa, at na tayo nasakop ng 300 years, sila na ang kumukuha ng ebidensya. Sa totoo lang, kaya tayo napupuruhan ng ICC kasi karamihan sila European, sanay sila sa sistema, na kapag merong nabalitaan na ganyang lagayan, abay ang piskal hindi mag-aantay ng ebidensya, ang piskal ang lalabas para kunin ang ebidensya. Bakit hindi kunin ng DOJ ang ebidensya? Trabaho nila yun eh. Nalitisin ang mga krimen. Bakit sila mag-aantay ng ebidensya, di ba? Yan ang pagkakaiba ng European system at ng American system. Ang American system na unfortunately, namana natin sa mga Amerikano, tamad. Ang gusto nila, taong bayan na magsusumite ng ebidensya. Samantalang, obligasyon nila mag-investigasyon, dapat kapag merong nabalitaan, imbestiga ka agad. At yan din ang dahilan kaya pinuruhan tayo ng ICC. Kasi pag meron nabalitaang extra-legal killing, hindi na dapat nag-aantay ng complainant. Dapat iniimbistahan na ng gobyerno. So ganito na naman ang problema natin. Galing na sa kongresista, senior kongresista, siguro ilang terms na yan sa kongreso, siguro kung 8 term na yan sa kongreso yung si Edsel Lagman, baka nagkakamali pa ako, baka siyam na yan. Dahil estudyante pa lang ako, nagtatrabaho ko sa kongreso, nung 8th Congress, nakaupo na yan dyan. Ngayon ay 19th Congress na. So siguro tanggalin mo lang yung mga every 3 terms na nawala siya. Tama ako, baka 9th term na niya yan. Para ba namang magsinungaling siya doon sa 100 pesos? Kaya ang aking sinasabi, dapat baguhin natin ang sistema. Pag merong nabalitaan na krimen ang DOJ, ang NBI, ang kapulisan, sila na dapat ang mag-imbestiga at hindi na nag-aantay ng complainant. Kasi tignan mo, sa mga patayan, matapos mag-imbestiga ang pulis, ang tumatayo namang complainant sa piskalya ay pulis din. So ba't hindi nila magawa ito pagdating sa suhulan? Dahil ang involved naman dyan ay pera ng kaban ng bayan. So ako, hinihimo ko ngayon ng DOJ, nako pwede ba ho, huwag nyo nang antayin ng ebidensya. Meron nang naiulat, galing pa sa isang senior member of Congress, siguro po, kayo nang lumabas at kayo nang maghanap ng ebidensya at pag nahanap ng ebidensya, kasuhan na kaagad ang mga namimili ng boto dahil yan po ay pinagbabawal at pinaparusahan sa ngayon po sa Omnibus Election Act. Bukod sa DOJ, attorney, dyan mismo sa Kamara, ilan po sa mga mambabatas itong mga makakaliwang grupo ay nais pa imbestigahan itong ang signature buying na nangyayari. Sa tingin mo, anong mauusad ba yan? Lalo't, alam mo naman, yung mga sinasabi ni Senator Amy Marcos mula mismo sa opisina ng speaker, yung mga staff, no? Lumalabas itong mga issue daw ng signature buying. Tapatin kita. Tingin ko, hindi gagawin niya ng DOJ. Dahil sa totoo lang, alam naman ng lahat, napakalapit ng mga opisyalis ng DOJ sa ating House Speaker, no? Pero, nananawagan ako sa Ombudsman. Yan po ang dahilan kaya tayo bumuo ng tanggapan ng Ombudsman. Kasi on its own, pwede sila mag-imbestiga. Ang Ombudsman, hindi kinakailangan mag-antay ng complainant. Nakasaad po sa saligang batas na pwedeng motu proprio siya mag-imbestiga. Ito po'y napakaseryoso. Sinusuhulan para sa charter change. Ang charter change po ang pinaka-importanting batas, pinakamataas na batas sa ating bayan. At saka, binabo yung sistema ng People's Initiative na dapat sana ay pinapatupad ang people power. Paging, Ombudsman Martires, ito po talaga ang mga bagay-bagay na dapat tinitingnan ng Ombudsman, lalong-lalo na kung makapangyarihan ang nasa likod nito. At lalo na ipinigil na ito ng Presidente. Kung tama ang ginagawa nila, pipigilan ba ito ng Presidente? Yung pagpigil ni Presidente, indikasyon na illegal, immoral at ayaw ng taong bayan ang ginagawa nila. At para nga hindi na mauulit ito na talagang pag-abuso sa kapangyarihan, dapat po ito maimbestigahan at mapanagot kahit gaano silang makapangyarihan. Ngayon, dahil sa totoo lang po,
Kung hindi natin ipatutupad ang batas sa lahat, kung papatupad natin ang batas sa mahihirap lamang, wala na po magtitiwala sa ating sistema ng katarungan. Ang napag-uusapan natin ay dito po sa Luzon. How about sa bahagi po ng Visayas at Mindanao? Meron na po bang nakikita tayong hamon pagdating po sa seguridad ng tubig ngayong nasa gitna po tayo ng El Nino at paparating na rin yung panahon ng tag-init? Parehas lang po sir, lalo na po sa mga Mindanao, yung Sardian area. Pero again, yung sistema ng NIA dito sa Luzon, yun din naman po ang pinapatupad natin sa buong Pilipinas. Alam niyo po ang totoo niyan sir, yung ibinigay na additional na funds sa amin, merong malaki mo yung pondo mapupunta doon sa solar pump irrigation with drip irrigation. Ito po ay game changer kasi lingid po sa kalaman ng lahat. Ang National Irrigation Master Plan ng NIA is based lamang po sa 3% slope. Yung halos pakat lang. So, napabayaan talaga sa budget natin yung nandun sa upland communities, nandun sa alam naman po natin, tinan nyo ang data ng PSA, ang 60% ng mga mahihirap nasa agriculture sector. Pero wala po sila doon sa mga irrigated areas katulad ng Central Luzon. Mababa po ang poverty sila sa Central Luzon at sa Isabela dahil po napapatubigan sila So kaya po itong binigay ng budget sa atin ngayon ay talagang tututok namin doon sa mga areas na yung mga maraming mahirap ng masakit. Kasi maganda po talaga itong drip irrigation. Ang estimate na natin dito yung bawi ng pamahalaan sa return of investment na tinatawag nasa 2 to 3 years lang. So tingnan natin kasi ito namang drip irrigation madali ho namin ito install. Within 3 months na-install ho namin ito. Engineer, si Jade po ito, magandang umaga. Kasunod nga rin dito sa magiging epekto ng El Nino. Paano naman makaka-apekto ito doon sa rice production ng bansa sa mga susunod na buwan? May pagbabago din po ba sa planting season natin? Yes, kaya ako yung ibang areas ho natin. Ang maganda po kasi sa NIA ho ay, ulitin ko po, meron kaming calendar cropping planning. Nakikita namin base sa forecast ng ating government kung kailan so by November pa lang po nagtatalit na kami instead na January o December nagahan ho namin para maabutan natin o maiwasan natin itong El Nino kasi hanggang Mayo pa na ito so yun po yung ating yun po yung ating ginawa meron na po kami ano po yan sir ulitin ko yung ang ginawa pati ng Pangulo sa NIA ibinigay niya sa amin yung mga high yielding varieties so during dry season po kasi mataas ang yield ng mga hybrid rice. So, 8 tons, 9 tons, o 12 tons pa. Kaya average yield lamang po namin ng wet season at 4 tons. So isipin po kagaya po last year, napansin mo po ba, bumaba yung ating importation, tapos tumaas yung ani natin sa palay. Ang nalakas po ng bagyo last year, kasi nag-concentrate kami ng production sa dry season. Sa dry season, wala kasing bagyo, tapos doble pa yung yield ng palay natin. So ang ginawa ng Pangulo, yung mga maraming high-yielding varieties, masabi po sa NIA. Kaya tumaas po ng 2% yung ating production ng rice last year po. Ayan, Engineer, maraming salamat po at nakikita ng taong bayan yung pagtatrabaho na ginagawa po ninyo para matiyak po natin ang food security ng ating bansa. Lalo na itong mga paghahanda na ginagawa po ninyo ay talagang on track na at nakikita po ng taong bayan. Muli, sa ulitin po, Engineer, maraming salamat po. Maraming salamat po. Good morning po. Yan po si Engineer Eduardo Guillen, Administrator po ng National Irrigation Administration. Ayan. Nakakatuwa naman yung gaya ni Engineer Guillen na talagang alam mong kompetente Yes. para dyan sa trabaho ng national irrigation. Nakakalimutan kasi ng tao na habang tayo'y kumakain ng bigas, talagang ang kinakailangan ng bigas ay tubig. Na unfortunately, di gaya ng ating mga kapitbahay na Thailand, Cambodia, at saka Vietnam na merong Mekong River natural irrigation system, tayo walang ganyan. So nakasalalay talaga yung ating supply ng tubig dyan sa National Irrigation Authority. At tayo rin na nagsulong ng libreng irigasyon hanggang 5 hektaryang lupain noong mga panahon na yon, 40% pa lamang ang areas na covered ng irrigation ng NIA. Pero ngayon, umabot na sa 60, at sana nga mapalaki pa ang covered ng NIA hanggang umabot na tayo ng 100%. Nang sa ganun, makakalaban na talaga tayo dun sa ating mga karatig bansa pagdating sa produksyon ng Ang advantage din kasi siguro ni Administrator Guillen na attorney, alkalde siya dyan po sa Ilocos region. So alam niya kung ano man yung mga hinaing ng mga magsasaka at kung tutok talaga siya sa ground at kung magsasaka din siya, di mas nakaka-relate siya doon sa kanyang trabaho attorney. Sana ganyan yung mailagay din mailuklok sa pwesto na competent talaga na alam kung ano ang gagawin sa hinahawakang opisina. Well, alam mo,
tama ka, no? At hindi lang yan, dahil siya ay taga Ilocos, no? Inevitably, ang kanyang negosyo ay pagsasaka din, no? At alam mo naman dyan sa Ilocos, talagang wala halos irigasyon dyan, no? Nakalimutan ko nga tanongin kung ano na yung mega project na inaasahan na sana niyang mapatupad, yung full irrigation para sa Ilocos Norte at sa Abra, no? So siguro sa susunod na talakayan natin, tatanungin ko kung ano nangyari yan. Alam ko meron siyang 3 mega dam project, no? Diyan sa Ilocos Norte, sa Abra, isa sa Tumawili ba yun? Tumawili, Isabela. Tumawini. Isabela at saka isa dyan sa Cagayan, no? Sana gagamitin ng tubig ng Cagayan na river na parang ang gagawin nila, hukayin nila yung mga portions na mabababaw dahilan kaya nag-overflow ang Cagayan River pag panahon ng tag-ulan at bumabaha dyan sa ilang mga bayan sa Cagayan, no? At gagamitin nila yun na parang reservoir, no? Para sa irigasyon. Considering, attorney, na meron from 40 billion, ngayon na tumaas, dumoble pa yung kanilang pondo for this year to 70 billion. Kaya matitiyak natin na talagang matututukan ang irigasyon dito sa ating bansa. O, nanghinayang lang ako, no, na yung mga walang free TV hindi naririnig ang mabuting balita, no, na ginagawa ng National Irrigation Authority sa pamamagitan ng SMNI, no. Pero konting tulog na lang, makakabalik na tayo sa free TV, mga partners, no. Ilang tulog na lang ba yan? 90 By weekend ang last natin. So by next week balik tayo ulit, attorney.